pinagmulan at bunga ng kasalanan? Ang ating pong susing talata ay doon makikita sa Romans chapter 5 verse 12. Kaya't kung ang paanong ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganitong paraan ay lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ano ang kasalanan? Ngayong araw ay sisimulan natin ang isang makapangyarihang paglalakbay sa temang kasalanan at kaligtasan. At ang ating unang hakbang ay ang pag-unawa sa pinagmulan at mga bunga ng kasalanan. Magsimula tayo sa isang batayang tanong. Ano ang kasalanan? Ang kasalanan ay hindi basta pagkakamali. Hindi ito simpleng paglabag sa pamantayan ng lipunan. Ayon sa banal na kasulatan, ang kasalanan ay paghihimagsik laban sa Diyos. Ito ay sinadyang paglabag sa kanyang kautusan, ang pagkakamit sa sariling kagustuhan kaysa sa pagsunod sa tagapagligtas. Sabi ni Apostol Juan, ang bawat taong nagkakasala ay lumalabag sa kautusan. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ito ay pagsira sa banal na kaayusan at hadlang sa ganap na ugnayan ng manlilikha at ng kanyang nilikha. Nagsimula ang kasalanan kay Adan. Makikita ang mga tala na ito sa Genesis chapter 3. Upang maunawaan ang pinagmulan ng kasalanan, balikan natin ang aklat ng mga pasimulaang nilikha ng Diyos sina Adan at Eva, inilagay sa halamanan ng Eden, isang paraisong walang karamdaman, kamatayan o kahihiyan. Binigyan niya sila ng dangal, pamamahala at presensya ng Diyos araw-araw. Ngunit sila rin ay binigyan ng kalayaang pumili, isang pagsubok ng kanilang pagsunod. Sinabi doon sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17, malaya kang makakakain ng bunga mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan. Ngunit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag mong kakanin. Alam natin ang kwento. Inukso ng ahas si Eva. Si Adan ay sadyang sumuway sa utos ng Diyos. Ang Genesis 3 ang sandaling pumasok ang kasalanan sa mundo sa pamamagitan ni Adan. Sa kanyang pagsuway, pumasok ang kasalanan at kamatayan, pisikal at espiritual na kamatayan at walang hanggang pagkakawalay sa Diyos. Ito ang tinutukoy ni Pablo sa Roma chapter 5 verse 12. Pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang tao at ang kasama nito ay dumating ang kamatayan. Ito ang physical na kamatayan, espiritual na kamatayan at walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ang kasalanan ay naglalayo sa tao sa Diyos. Ito ay makikita sa Isaiah 15:2 at sa Romans 23. Ang kasalanan ay hindi maliit na bagay. Hindi ito dapat ipaliwanag o baliwalain sapagkat ang kasalanan ay naghihiwalay sa atin. Sinabi sa Isaiah 59:2, ang inyong mga kasalanan ang naglayo sa inyo sa Diyos. Ang inyong mga kasalanan, at ayon sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang Diyos ay banal at ganap na makatarungan, hindi niya kinukonsinti ang kasalanan. Nang nagkasala sina Adan at Eva, sila'y pinalaya sa Eden. Ito ay larawan ng paghihiwalay. Ito ang dahilan
kung bakit kailangang harapin sapagkat may walang hanggang bunga ito. Ang lahat ay nagkasala, walang sino man ay matuwid sa Romans 3:23. Maaring sabihin ng ilan, hindi ko kasalanan ang ginawa ni Adan, ngunit malinaw ang sinabi ng kasulatan. Lahat tayo ay lumakad sa parehong landas ng pagsuway. Romans chapter 3 verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhati. Walang sino man ang ligtas, mayaman man o mahirap, marunong o mangmang, relihiyoso man o hindi. Lahat tayo ay nagmana ng makasalanang likas at sariling piniling gumawa ng kasalanan. Ito ang masamang balita. Lahat tayo kasalanan. Lahat tayo ay nangangailangan ng awa. Sa Genesis chapter 3, makikita doon ang pagsuway ni Adan at Eva. Ang kwento ni Adan at Eva ay hindi lang kasaysayan. Ito'y salamin ng ating sariling mga buhay. Tulad nila Adan at Eva, tayo ay natutukso sa mga bagay na kaaya-aya sa paningin. Purihan at utos ng Diyos, tayo ay nakikinig sa mga kasinungalingan ng kaaway at kapag tayo ay nagkakasala, tayo ay nagtatago sa kahihiyan sa halip na lumapit sa Diyos. Ngunit sa gitna ng kanilang pagkabigo, hindi sila iniwan ng Diyos. Genesis chapter 3 verse 21, gumawa ang Panginoon Diyos ng kasuotan mula sa balat ng hayop para kina Adan at Eva. Ito ay nagsasagisag ng pagtatakip, isang paunang larawan ng sakripisyong darating sa pamamagitan ni Jesus. Ang pangangailangan sa tagapagligtas ay bunga ng katotohanan ng kasalanan. Ang kasalanan ay totoo. Ang bunga nito ay malubha, paghihiwalay sa Diyos, kamatayan at kawalang pag-asa. Ngunit narito ang magandang balita kung saan sumagana ang kasalanan, higit na sumagana ang Romans 5:18-19. Kaya't kung paano ang isang kasalanan ay nagbunga ng kaparusahan para sa lahat, gayon din naman ang isang matuwid na gawa ay nagbubunga ng pagpapawalang sala sa buhay at para sa lahat. Sapagkat kung paanong naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, gayon din naman ang marami ay ating si Jesus upang bawiin ang ginawa ni Adan. Sa pagsuway ni Adan ay dumating ang kamatayan. Ngunit sa pagsunod ni Jesus sa krus, dumating ang buhay. Ito ang ebanghelyo. Dumating si Kristo upang iligtas ang mga makasalanan, upang tayo ay muling makipagkasundo sa Ama at tumanggap ng buhay. Kung hindi mo pa inaamin ang iyong kasalanan, ngayon na ang panahon upang kilalanin ang iyong pangangailangan sa tagapagligtas. Kung ikaw ay naligaw at lumayo sa katotohanan, bumalik ka sa Diyos na handang tumanggap at magtakip. At kung ikaw ay nasa kay Kristo, alalahanin mong hindi ka naalipin ng sumpa ni Adan. Ikaw ay pinalaya na sa biyaya. Sa muli, tayo po ay pansamantalang magpapaalam at magkita-kita tayo muli sa susunod pang mga episode ng ating aral.